Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Melin Loquias mula sa Eastern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 1 milyong halaga ng fully grown marijuana binunot ng pulisya sa Benguet. Kalahating halaga ng milyong halaga ng shabu na sabat sa matagumpay na drug operation ikinasa ng mga kapulisan sa Arevalo, Iloilo. Cebu Provincial Police Office naghanda na para sa pagsasaayos ng seguridad sa Undas. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Isang matagumpay na operasyon laban sa iligal na droga ang ikinasa ng Benguet Provincial Police Office matapos nilang matuklasan at binunot ang mga fully grown marijuana plants na may tinatayang halagang aabot sa 1 milyong piso. Ito ang balitang tinutukan ni Police Master Sergeant J4 Junicio. Nadiskubre ang 1 milyong halaga ng marijuana plants sa isinagawang marijuana eradication ng kapulisan ng Benguet sa barangay Takadang, Kibungan, Benguet nito lamang Oktubre 28 taong kasalukuyan. Ang matagumpay na operasyon ay dahil sa pinagsanib na pwersa ng mga operatiba sa pangunguna ng Kibungan Municipal Police Station katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency CAR. Nagresulta ang operasyon sa pagkadiskubre ng isang marijuana plantation na may lawak na humigit kumulang 1,000 metro kwadrado na may tanim na 5,000 fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 1 milyong piso. Bagamat walang nahuling cultivator, lahat ng nadiskubring marijuana plants ay dinokumento, binunot at sinunog sa mismong lugar at ang sapat na sample ay dinala sa Regional Forensic Unit CAR para sa qualitative test. Ang matagumpay na operasyon ay dahil sa pakikipagtulungan ng mga mamamayan bilang pagsuporta sa programa ng ating pamahalaan na whole of the nation approach para maging illegal drug-free ang ating bansa. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera, home of the most disciplined cops, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant J4 Junicio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Junicio. Sa isang di inaasahang pangyayari, nagpakita ng huwarang serbisyo at malasakit ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 2 matapos rumisponde at tulungan ang isang ginang na biglang nanganak sa gilid ng kalsada. Ang buong detalye ng balita ay ibabahagi sa atin ni Patrolwoman Richelle Ledesma. Muling makita ng deviating may malasakit ang mga tauhan ng San Luis Forward Operating Base 2 2nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 2.
matapos ang isang ginang na nanganak sa gitna ng checkpoint sa Barangay San Luis, Tuaw, Cagayan noong ika-28 ng Oktubre taong kasalukuyan. Habang nagsasagawa ng checkpoint operation, ang mga kapulisan ng nabanggit na unit, isang kulong-kulong tricycle ang huminto sa checkpoint. Nalulan si Ginang Natalie Z. Cabunag, 21 anyos, residente ng nasabing barangay, kasama ang kanyang asawa na si Ginoong Daniel R. Bumatay, 26 na anyos. Habang nagkikipag-usap ang mga kapulisan sa mag-asawa ay bigla na lamang ininda ni Ginang Cabunag ang matinding pananakit at nagsimulang manganak. Walang atubili na tumugon si Police Master Sergeant Benjo Tumbali, Assistant Team Leader. At maingat na tinulungan ang ginang sa kanyang panganganak, ligtas na nailuwal ng ginang isang malusog na sanggol bandang alas 3:38 ng madaling araw. Kaagad din dinalang mag-ina sa Bulaga District Hospital para sa kaukulang medical na atensyon. Ayon sa ulat, nasa ligtas at maayos na kalagayan ang mag-ina. Pinuri naman ni Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr., Acting Regional Director ng Police Regional Office 2, ang kabayanihan at mabilis na aksyon ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 2. Anya, ipinakitang malasakit at kabayanihan ng mga kapulisan ang kanilang taos-pusong serbisyo sa mamamayan. Tunay na may pagmalaki natin ang ganitong uri ng serbisyong may puso. Isang halimbawa ng ating advokasya tungo sa isang ligtas at bagong Pilipinas, dagdag ni Police Brigadier General Maralag. Ang insidenteng ito ay sumasalamin sa bagong PNP na may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman tungo sa ligtas na bagong Pilipinas. Dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Isang malaking tagumpay ang naitala ng Angeles City Police Office laban sa iligal na droga matapos nilang maaresto ang dalawang itinuturing na high-value individuals sa isang buy-bust operation kagabi. Patrolwoman Gilly Peña sa balita. Dalawang high-value individuals ang naaresto sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation na isinagawa ng mga tauhan ng Angeles City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Joselito E. Villarosa Jr., City Director sa tapat ng Tres Marias Resort, Phase 5, Barangay Kutud, Angeles City. Kinilala ang mga suspect na sina alias Jaime, 18 taong gulang, residente ng Hadrian Tree Mountain View, Barangay Balibago, at alias Kiko, 29 na taong gulang, residente ng Pinpin Compound, Sitio Pader, Barangay Pulong Maragol, Angeles City. Ayon sa ulat, isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng City Police Drug Enforcement Unit bilang lead unit kasama ang City Intelligence Unit at Police Station 3 ang isang buy-bust operation laban sa mga suspect. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto ng dalawa at pagkakakumpiska ng tinatayang 100 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na aabot sa 680,000 pesos. Ang mga naarestong suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa tanggapan ng Angeles City PNP para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Mahaharap sila sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy na kampanya ng kapulisan ng Angeles City laban sa iligal na droga, alinsunod sa direktiba ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. na palakasin ang operasyon kontra sa mga gumagamit at nagbebenta ng mga iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Gilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Nagatid ng saya sa mga bata sa isinagawang Halloween trick-or-treat activity sa Police Regional Office 1. Police Corporal J. Del Mendo, ibalita mo. Smiles and sweet treats. Isang araw ng kasiyahan, makulay na kasuotan at pagkakaisa ang ipinamalas ng Police Regional Office 1 sa isinagawang Halloween trick-or-treat para sa mga PNP dependents at mga mag-aaral ng Child Development Center sa Brigadier General Oscar M. Floredo.
nagmistulang masayang lugar ang buong kampo habang ang mga batang kalahok na nakasuot ng malikhaing costume ay bumisita sa iba't ibang opisina sa loob ng kampo upang mangolekta ng mga candy at iba pang mga treats. Ang aktibidad ay nagbigay diin sa pagkakaroon ng pamilyang kapaligiran sa loob ng organisasyon. Personal na dinaluhan ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, kasama ang mga miyembro ng command group at regional staff ang naturang programa. Ipinakita nito ang malasakit ng PRO1 hindi lamang sa pagbibigay ng serbisyo publiko, kundi pati sa pagtataguyod ng samahan at diwa ng pamilya sa hanay ng PRO1 community. Ang naturang selebrasyon ay nagpapatunay sa layunin ng PRO1 na panatilihin ang masiglang samahan sa loob ng organisasyon habang pinapalaganap ang mga positibong halaga ng pagkakaisa at kasiyahan, lalo na sa mga kabataan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Isang matagumpay na operasyon laban sa ilegal na droga ang isinagawa ng pulisya matapos makumpiska ang tinatayang kalahating milyong halaga ng shabu sa Arevalo, Iloilo. Ito ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Julibel Alvior. Kasama ng operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6, si Elias Ture at ang kanyang kasamahan sa isang matagumpay na buy-bust operation sa Sunset Boulevard, Barangay Suoc, Arevalo, pasado 1:00 ng madaling araw nito lamang 29 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina Elias Ture, 29 anyos, may asawa at 3 anak, delivery rider at residente ng Zone 5, Barangay Kalumpang, Molo, pangunahing target, at alias Renel, 32 anyos, may asawa at 2 anak, tricycle driver at residente ng Barangay Santa Filomena, Arevalo. Ayon kay Elias Ture, napilitan naman siyang pumasok sa iligal na gawain dahil sa kahirapan at kakulangan ng kita bilang delivery rider. Inamin din niyang nagsisisi siya sa kanyang nagawang kasalanan at handang harapin ang mga parusa sa batas. Sa salaysay nito, ginagamit umano nila ang GCash para sa mga transaksyon at isinasagawa ang dead draft system kung saan pinagkakasunduan nila ng source kung saan nilalagay ang droga at pera. Sa naging pahayag ni Police Major Marvin Villanueva, Deputy Chief ng RPDEU 6, inilahad nito na halos 1 buwan nilang minanmanan ang mga suspect bago isinagawa ang operasyon. Dagdag pa niya, malawak ang sakop na operasyon ng grupo ni Ture, kabilang na ang ilang bahagi ng Iloilo City at ilang bayan sa probinsya. Nasamsam kay Ture ang isang sachet ng hinihinalang shabu na binili gamit ang 12,500 pesos na marked money. Nang siya ay kapkapan, nakuha pang 3 karagdagang sachet at 2 knot-tied na pakete ng shabu sa kanyang itim na sling bag. Samantala, 2 sachet pa ng hinihinalang shabu ang nakuha kay Renel na nakatago sa kanyang helmet. Nakuha rin sa kanila ang 2 Android cellphone at iba pang mga non-drug items. Sa kabuuan, umabot sa higit kumulang 85 gramo ang timbang ng nakumpiskang droga na may tinatayang halagang 578,000 pesos. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng ICPS 6 Arevalo PNP ang 2 suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakasamsam na may higit kalahating milyong pisong halaga ng droga ay isang malaking hakbang ng Iloilo PNP upang maprotektahan ang mga mamamayan mula sa bisyong sumisira sa katawan at kinabukasan. Sa patuloy na kampanya ng PNP, layunin nitong makamit ang isang lipunang malusog, produktibo at malaya sa droga. Dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Alvior, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alvior. Naka-full alert na ang Cebu Provincial Police Office at lahat ng city at municipal police stations sa lalawigan bilang paghahanda sa paggunita ng Undas 2025. Ihatid yan ni Patrolwoman Flora May Asares. Napakita ng pagkakaisa, disiplina at kahandaan ang Cebu Police Provincial Office at ang mga kaalyadong puwersang pangkapayapaan at pangseguridad sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Show of Force and Equipment Inspection para sa Ligtas Undas 2025. Ito ay isang patunay ng kanilang hindi natitinag na pangako sa kaligtasan at kaayusan ng publiko sa taunang pagdiriwang ng Undas. Nakiisa ang CPPO, ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection,
Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard, Philippine Drug Enforcement Agency, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mga dedikadong force multipliers at mga volunteers na kung saan lahat ay nakatayo bilang isang Cebu security team na handang maglingkod at magprotekta. Ang aktibidad ay nagpapakita ng operational strength, interagency coordination, at kahandaan ng mga peacekeeping unit ng Cebu. Mula sa mobility assets hanggang sa rescue equipment, ang bawat kagamitan at unipormadong tauhan ay kumakatawan sa iisang layunin na tiyaking maipagdiwang ng bawat Cebuano ang Undas 2025 ng payapa at maayos. Sa pamumuno ni Police Colonel Abubacario Mangilin Jr., Provincial Director ng Cebu Police Provincial Office at ang buong suporta ni Gov. Pamela S. Baricuatro, ang buong puwersa ng Cebu PNP ay nananatiling mapagbantay. Sa katunayan, nagpakalat na rin ang mga tauhan sa mga sementeryo, transport hub at mga pangunahing lansangan upang matiyak ang isang mapayapa, maayos at makabuluhang pagdiriwang ng panahon. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Walang takas sa batas ang isang individual na may kasong attempted homicide matapos itong arestuhin ng mga otoridad sa Eastern Samar. Patrolwoman Cristel Palafox sa balita. Nahuli ng mga otoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong attempted homicide sa Barangay Santo Tomas, Sulat, Eastern Samar. Naresto ang akusado bandang alas 10:30 ng umaga ng mga tauhan ng Sulat Municipal Police Station kasama ang Eastern Samar Provincial Intelligence Unit, 8th First Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 at Regional Intelligence Division, Regional Special Operations Unit 8. Sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong attempted homicide na may nirekomendang piyansa na 36,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa Sulat MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang operasyon ay naging matagumpay sa pakikipagtulungan ng mamamayan upang mapaigting ang kampanya kontra kriminalidad para mapanagot ang mga taong may sala sa batas at mapanatiling ligtas ang komunidad tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Isang street-level individual na nagtutulak ng iligal na droga ang matagumpay na naaresto ng kapulisan sa Butuan City sa isinagawang bypass operation. Patrolwoman Joanna Kawile, ibalita mo. Hindi napigilan ang pagluha ng isang babae na nakilalang si alias Christy, 25 anyos, may asawa at walang trabaho matapos siyang mahuli ng mga otoridad sa isang matagumpay na bypass operation sa Barangay San Ignacio, Butuan City. Ayon sa ulat ng pulisya, nasamsam mula sa suspect ang tinatayang 5 gramo ng shabu na may halagang 34,000 pesos at 500 na mark money na ginamit sa operasyon. Kinilala si alias Christy ng mga otoridad bilang isang street-level individual o street-level drug personality. Ang operasyon ay pinangunahan ni Police Lieutenant Bonifacio Castro Jr., Assistant Station Commander kasama ang Station Drug Enforcement Unit at ang puwersa ng Butuan City Police Station 1. Ayon sa mga pulis, ang matagumpay na operasyon ay patunay ng kanilang walang humpay na kampanya laban sa pagkalat ng iligal na droga upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. Sa kasalukuyan, nakakulong na sa Station 1 Detention Facility sa Cabella Homes si alias Christy habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanya. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joanna Kawili, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawili. At mga ka-PNN, 56 days na lang, Pasko na!
At yan ang mga balitang nakalap nating mga PNN correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Corpuz Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Melin Loquias mula sa Eastern Police District. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.